ang bababa ng lower bracket. Malalaman na natin yan tapos ang larong ito. Blue side ay mapupunta sa kamay ng AP Bren. Red side naman sa RSG. Nolan Edith Fredrin galit sa junglers. Pati na rin ng Joy. Tanggalin na natin lahat ng mga malilikot. Pwede tayong bumalik doon sa mga... pag malikot talaga minsan pag sa isang, sabi mo ng kunwari, herd. Pag may malikot doon, alis ka nga dyan. Hindi ka belong. Hindi ka belong. Parang masisira mo kasi yung sistema. Diyan ka na muna. Kaya maganda yung ban na to. So, by the way, sa series din natin na to, na napansin na day 1, day 2 pa lang pala. Ba't yan, nung day 1 kasi parang pero pwede din naman mag day 3. Hindi pa, isang oras yun. Pabalik doon sa point ko. Di ba parang isa sa mga nagiging talking point natin, nagiging malaking factor kung ano yung nasa blue side. Pero for this game, parang binrake nila yung idea na pag nasa blue side ka ay hindi effective kasi RSG kanina nanalo sila sa blue side. So anyway, yun ang gusto kong sabihin. Ang haba ng naging explanation. Yun ang yung happy advice. Happy observation. Tama. Maraming happy sa mundo. May happy observation, may happy crush. Meron ding may mga ibang happy... Merong happy lang. Happy lang, masaya ka lang. Ang tanong, happy pa ba yung mga junglers natin dito? Parang kalahati ata ng mga meta jungler picks natin ay tinanggal na ng dalawang coaches. Ang bilis ng atake dito ng RSG, pati ng AP Brent sa reaction lang dun sa Akay ban. Pwede pa nga kaya na isa pa, pero hindi. Sabi la, baka mapagana nito yung Valentina sa susunod. So, most probably RSG wants to prevent that one. Parang ang hirap yan, i-predict ng RSG mag-draft and ban. Kasi kanina, sa bagay may trade naman, pero inopen pa rin nila, binan nila yung Valentina, pero kanina nung game 1, pinang-trade nila yung Valentina kasi diba nakuha ng Bren sa two sides. Pero iba ang ate makikita ngayon. So, hindi pala iba, si Bak siya. Ayan na. Oo. Naghalo-halo na yung mga voice sa aking utak ngayon. May mga nagsasalita na nga rin sa ulo ko eh. May dalawang ako na nag-uusap at sabi niya, yung Bak siya na yan. Yan ang paborito ni Kyle TC nung regular season. Tapos yung sabi ng isa, playoffs na ngayon. Nagbabago ang mga... May conversation eh. May self-identity crisis ka pala. Sasagot. Kanina kasi hinahanap ko. Sinabi ko sa draft pa lang. Sabi ko, yung Bak siya, yung binan. Pero ito pala, premonition pala yon nung draft natin. Number 5, pero totoo ba tong nakikita natin sa screens natin? Dalawa pinagsabay. Is this true, Stone? Ang sagot dyan ay oo. Dalawa sa mga pinakamalupit na healer ang ating makikita sa RSG. Sinabi kanina ni Athena, dalawa pinagsabay. Sa mga nanonood po, wag nyo pong gagawin yun. Wag. Sa draft lang po. Sa draft lang po. No way. One wife for one life. Yes. Yan. At yung pwede lang pagsabay dito yung first 2 picks ng RSG, which is yung Matilda at Angela. So we could definitely expect na post 4 itong Angela, habang dito naman sa AP Bren, hindi mo na sabay-sabay ang paglabas ng kanilang mga players ng heroes. I like this Iritel pick na nagpumula. Parang dininay na niya, wag kang mag-Angela Iri. No. Tapos if ever diba naka-Angela Iri, dito ka na makakakita ng Angela Iri, tapos lilipad pa. Tapos ang masama, pwede bumanat. Lumilipad habang bumabanat. Imagine mo, umiikot-ikot, tapos ini-airstrike ka. Talaga namang lahat ng pwedeng daanan yan, dadaanan talaga nila. At medyo scary yung first 2 picks dito ng RSG because of this Angela and Matilda prioritization. Pero for AP Bren, parang hindi naman sila sobrang na-rattle kasi they still have their action plan in mind, which is to secure the Faramis as well. So second chance at life yung gusto nilang ipanlaban dito sa sustained capability or sustained healing capability na meron yung RSG. And I have to say, yung Bruno pickup na makikita natin mula sa RSG, yan ang magiging tapatan sa ating lane. Bruno versus Iritel naman, looking at our draft index, anong mga napapansin mong kakaiba, Chantel? Parang kahit bago tayo pumunta ng draft index, hindi na ako magtataka. Kung pwede lang maging 10 yung support utility, bakit hindi? Bakit hindi? Pero Bakit nga ba? dahil sa 8 na to, maganda yung Bruno actually kasi
way back parang MPL season, kahit anong MPL pala, maglagay ka ng grabing DPS early game, tapos may sustain sa may gold lane, parang goods na yung Bruno dito. Ngayon naman, para sa AP Brand, kinagandahan is, meron kasi silang Paramis, so pwede niyang i-counter ang everything because of that. At para mababagal ngayon yung tempo ng AP Brand, tanggalin natin, nakapag-secure na kasi tayo ng jungle natin, diba? Tanggalin na natin lahat para ma-force sila dito na baka assassin hero for Irad. Kasi meron silang Baksha. Eh diba yan yung apat na corners ngayon ng utility jungles? Fredrin, Akai, Martis, Baksha. Oo. Diba? Yes. Totoo. Trinity kasi Binilangan before na. eh. Naging Apat ano, dapat. Apat dapat. Apat na mga hari ng Oo. ang apat na hari ng jungles na Literal na forefather. forefathers of Yes. the utility jungle. Martis, tatanggalin na rin yung Rafaela. Grabe to Sinigurado na nila. Walang pipigil sa Bruno kung di Franco kung matamaan, pero hindi naman na kasi mag-oak nerf tong Yung AP AP Bren. Dahil apat dapat ang tinanggal. Ano kayang karapat dapat naman? Napiliin dito ng RSG para kay Irad kasi tinanggal na rin pati yung Martes. Interesting choice. AP Bren will be the ones banning out that Yuzong. Hindi nila gusto. Kung ako din, tatanggalin ko talaga yun. Biruin mo, men, ang hirap kalabanan. Sorry, namemen na kita. Alam mo naman na ang oras ng Okay gabi lang. ngayon. Kalabanin ng isang Isisis Yuzo. ka namin mamaya. Okay lang sa akin yan. Pag dragon kasi yung kalaban mo, mahirap eh. Oo. Tao ka lang naman. eh. Ay, alam mo maganda ngayon sa AP Brand, magkalit sila. Kaso, Ay. oo nga, wait lang, pwede nga. Khalid. Posible. Posible. Para Unli Rice siya doon pag nagkataon. Bakit Anli Rice? Hindi ko get yung reference. Mamaya na lang. Pero oo, maganda. Dito Mamaya yun. explain namin. O sige, Explain namin sa'yo mamaya. maraming salamat. Dahil apat na kayong boses na nag-uusap-usap sa utak ko. Ang Terizla ngayon ang magla-lock in para sa side ng RSG. Isa rin sa mga paboritong picks ni Nats na hakot din sa mga highlight reel plays natin week after week Yes. in the regular season. Kukunin nga ba ng AP Bren ang isa sa mga, sabihin na natin, comfort picks din ni Flap TZ with the Khalid, or ibaba, Pakito ba ulit? I-redeem ba niya ang kanyang sarili? Tignan natin kasi sa pangyayari at sa narinig Ay, nating boses, inilabas na ng AP Bren yung kanina hinahanap, pinag-uusapan pa lang natin. Oo, biglang lumiko ngayon. So, kaya naman pala. So, inubos na talaga nila yung hero ni Irad Lancelot, pero meron pa Lancelot. Oo, okay lang yung reaction ko na inubos. Pero parang Actually, left with no option but Lancelot. Parang no choice talaga na mag-Lancelot ka na, boy. Tapos, dahil mag-a-assassin dito si RSG, automatic Hilda, boss. Yes. Guluhin natin. Definitely. Ayan na. Kumbaga, dinikta na nila kay Irad. Yun yung magandang term. Dinikta nila, eto nga ang kailangan mong gamitin. Hanzo. Ito lang ang pwede mong gamitin. Pero pilit pa rin inilalabas si Coach Panda sa sitwasyon na yun si Irad. Hanzo mo na to. Ano kaya ang magiging sagot ni Coach Panda sa possible checkmate move ng AP Bren in the draft? Queenie. Oo nga pala, hindi ko nga pala na, ang dami kasi namang, oo nga pala, pinag-usapan natin kanina before, mga something hours ago, na part ng hero pool ni Irad Guinevere. Na-foreshadow na natin Oo. kanina. Nakalimutan lang, pero yun na nga. One of the most heroes played nga dito sa ating liga si Irad. Tapos ngayon makikita muli natin ang ating draft index. Tignan mo naman yung early to mid ng AP Bren. Kulang na lang lumagpas na. Sinagad na. Sobrang solid. Kung sa Piatos yan, almost perfect ang cut niya. Definitely. Pero ngayon, since merong Fanny, tapos merong dalawang sustain na nag-heal para side ng RSG, actually, pwede sila early gulo Oo. sa buff ng Fanny. Imbis na yung Hilda kasi hindi naman sasamahan yung Fanny, di ba? Maliban na lang kung ganun yung call nila. Mag-a-adjust sila? At this point, iniisip ko yung Guinevere at level 1 ay pwede pa rin namang guluhin ng Hilda, pero ibig sabihin nun ay iiwan niya ang kanyang Fanny at kailangan maging EFAS nga ang isang Fanny, especially in the early game. Dito na nga natin malalaman kung sino ang magpapatuloy at kung sino ang bababa. It's AP Bren versus RSG Game 5. Pasok na agad tayo sa Land of Dawn. Final game of day number 2. Grabe, nakaka-hype tong laban na to. Kinukuha na nila yung buff. Joke lang. Ito na talaga yung totoong file name. Last na. Final The output PDF, na to. di ba? Oo. Ito na yung pinaka-final para sa gabi na ito. At grabe yung hype doon kasi hindi nila masyado binisita pa
yung mga jungle ng kanilang kalaban. At makikita na naman natin ang XP lane back siya. Biruin mo, hindi. Kung sasabihin mo sa akin kahapon na bukas makakakita ka ng 2 XP lane back siya, hindi ako maniniwala sa iyo eh. Pero ito kasi, talagang ginagamit. Okay, punta tayo dito ngayon. So, adaptive damage ang gusto dito ng Fanny. Again, this is Assassin. So, para naman dito sa side ng RSG, again, sustain ang kanilang panlaban. Even yung Guinevere ay may sarili nga pang sustain or spell vamp, ika nga para sa kanyang hero. So, kailangan talaga dito crucial ang vision para sa side ng RSG dahil kailangan din na malaman saan nga ba ngayon nagja-jungle si Kyle TZ. At gano'n naman mismo rin yung ginagawang pilit dito ng mga members ng RSG. Even Light right now, trying to spot kung nasan nga ba si Kyle TZ. Pero nagbigay na rin naman ng command dito si Emma na nandito sa babae. Nakita ko gumagalaw-galaw dito yung mga jungle buffs or jungle monsters. But on the other hand naman for AP Bren, kailangan muna nilang kalmahan. And so far, Ogwen is still doing that. Di pa rin naman sila nagpo-full on. Pero ito na nga, full on to Irad and Nats. Nakuha pa rin naman ata ni Irad ang actually hindi niya nakuha yon. Naagaw sa kanya. At ngayon talagang pinapahirapan ng AP Bren si Irad pero nakakapag-farm pa rin naman ang Guinevere. Isa sa mga masayang parte pag Tsaka by the way pala yung yung hero ni Flap TZ which is Baksha. Super nag-make sense kasi 8 nga naman sa sa draft index yung natin, yung support utility. So yung heal nila, kailangan nila ng papigil. So yung Turtles Pusans ng Baksha, magandang factor para ito kay Flap para Yes. yung magpo-front, meron na agad na anti-heal. Nilalagyan niya agad ng hanggang dyan na lang muna kayo. Pero dito, pinipigilan ni Ogwen na medyo malalim dito sila Nats. Pero okay nga lang din. Kyle TZ still targeting the turtle. Abapulahan. Masasakripisyo si Ogwen. And first blood going to the side of RSG. Kyle TZ with the turtle. Nandiyan na nga lang din yung mga cutthroat. Light is taken down as well. Kill for a kill, pero may turtle na libre ang AP Bren. Pakiramdam ko, nanalo sa trade ang AP Bren do. Kasi yes, nakakuha nga sila ng turtle, tapos nakakuha pa dito ng kill si Kyle TZ. Tsaka yung function ni Kyle TZ, kasi diba nasanay tayo, siya yung tagalinis na type of Fanny. Ito, alam kasi nila yung strength nila. Since medyo stationary kasi dito yung heroes, for example, yung kay Aqua, madali niya pwedeng talunan. Later on, pwede natin expect na sa may bottom lane, pupuntahan niya na rin si Eman. And speaking of Eman, 2.1k gold as compared to Super Marco na hindi ganun kataas ang farm dahil nga din naman sa range difference Yes. ng dalawang hero. And Tsaka, nakikita natin. At saka medyo nahihirapan din ata siya na intayin nyo yung mga bola ni Eman. Pero Flap! Binibigla na naman sa dito. Sabi na, si Eman ba? O sige, bigyan natin ng ganito kaaga. Even Light doon, medyo nakakatakot yung prowess na meron dito si Kyle TZ. Gusto ko lang sabihin na dumating na tayo sa era na ang pambait sa play ay yung gold lane mismo. Kasi diba lumabas si Super Marco kasi nandun pala yung Fanny. Ang carry ko, ay pain ko. Grabe, no? Kakaiba na talaga yung mundo ngayon na MLBB. Kung sasabihin mo sa akin ito 1 year ago, ayan. Hindi ka Hindi ako maniniwala. Kaso 1 year ago, hindi pa tayo magkaibigan eh. Hindi ba? Pero ngayon, friends na tayo, BFF. Friends na tayo lahat dito. Ikaw ba naman, Pumayt Games, ang ating last series of the day at AP Bren. Malapit na nga ang ating 1K gold lead pero mukhang ay nakuha pa rin naman ni Irad. Andito na nga lang din lahat ng puwersa ng AP Bren. Nililigtas din si Ogwen. Makakaligtas, yes. Pero kita mo naman yung Danius Pervision na nabigay niya dito. Habang si Kyle TZ, makakakuha pa rin ng kill. At kay Eman pa. Grabe yung space na binigay din na kay Super Marco kasi sabi nila, teka lang, medyo nahihirapan dito. May papasok po naka-Ducati. Doon sa may bottom lane, kailangan po ng assistance. Okay, copy ba? Copy. Copy yan. Pag nakita mo talaga, yung tunog parang ng Ducati, parang sure VIP ka na eh. Definitely. Tunog pa lang yung angas pa lang na meron dito si Super Marco. VVIP ang treatment sa kanya ng AP Bren. Tapos may kotse pa siya, Flap TZ. Meron pang bodyguard, Gwen. Tapos kung sakaling may live support ka pa kay Pew, literal alagang-alaga talaga si Super Marco kay AP Bren. Pero sa ngayon, RSG with a double support lineup. Parang kakaiba na hindi maalagaan si Eman. Parang inaantay din kasi nila. So, iba yung trajectory by the way. Binigay talaga nila yung turtle. Tapos, gusto sana kumuha ng trade sa may bottom lane. So, ngayon inaantay kasi for this support heroes is that yung favor, boots, kailangan maging mataas muna kasi yung damage ngayon, lalong-lalo na ni Kyle TZ ay mataas na kasi adaptive damage nga yung kanyang pinili for the emblem. And AP Bren right now is playing their strengths. Early pa lang tayo pero sila yung mas nakikita nating nagdo-dominate.
in terms of kills. That's 3-1. Pero kita mo naman si Ogwen, hindi niya pa rin tatantanan talaga dito si Irad. Manggugulo siya. Light, spotting Flap and Pew na nagtatago dyan. Nats on the other hand, napipilitan siyang umaga kasi ng rotate dito. Kaya hindi rin siya masyado makapagwala dun sa linya niya. Saka if you're Irad, parang ang hirap pumasok to True. sa lineup ng AP Bren dahil din may Paramis pa. Sino na lang ba pwede mong talunan? Si Kyle TC lumilipad, si Super Marco medyo malayo-layo. Oo, tapos, wow! Nakasprint ang isang backshot. Parang gusto ko makakita ng nakasprint na, ano? habang gumugulong, no? Parang ang bilis doon, no counter. Parang naka-wilderness pa nagkataon na Yes. na back siya. Pero in any other lanes. So ngayon RSG, pinag-usapan natin ng strengths ngayon ng AP Bren. Ang pinaka-strength nila dito is again yung support utility that they have. Pwede silang pumasok anytime at Andiyan na. sustain yung damage na ibabato sa kanila ng AP Bren. Ito naman yung maganda for RSG. Marami silang pwedeng ipang-save or pang-disengage kung sakali man. Nakatulad nun, pumasok na malalim si Irad. Nag-try sila but definitely hindi pumayag ni AP Bren sa gusto nilang mangyari. Oh, ito penalty zone na gamit na. Irad with a knock-up pero hindi niya itutuloy. Kay Flap TZ, 20 seconds bago lumabas ang ating third and last turtle of the game. Oh, Gwen, ayaw talagang tigilan si Irad. Magagalit sa'yo si Carl TZ niyan eh. Grabe, siya na mismo yung naghahanap ng away. Hindi siya umiiwas sa away dito, Umi. Oo. Sa laro lang na to, linawin ko lang. Sa laro lang. Walang away-away sa labas dahil magsisimula na ang away sa loob ng laro for the turtle. Nasa pwesto naman na ang Ayun lang! Grabe! Sumilip lang siya doon, Umi. Ilang segundo, that's 2 to 3 seconds for Kyle TC to tore down Light ng ganun kabilis lang. Again, yung pinili niya dito is Rupture. Talaga mararamdaman mo yung pwedeng destructive na damage for this Fanny. Sobrang bilis. Kaya naman pala, grabe yung early to mid Oo. ng AP Bren. Yun yung kinakapitalize nila ngayon. At talagang capitalize 100% of the team kills ay nasa kamay ni Kyle TZ. At kalahati ng kills na yon ay nakay Eman pa. At talagang top tier na pagpunta sa gold lane at makakatakas naman si Few mula sa penalty zone na yon. At consistent pa rin kasi talaga dito si Ogun sa panggugulo. At pag-spot sa mga members, giving vision and pwede na sabihin yung communication niya with the team is very clear pa rin. Yung intent nila to get squishy heroes is still there. Lalo na ngayong vulnerable kahit si Light na nakapurchase na rin naman ng Flash of the Oasis. At isa yun sa mga pinakamalakas na items in the current meta na talagang pag nabili mo sa iyong healer ay parang times 2 ang nabibigay mong heal. And Kyle TZ securing this Organ buff. Napa-retry. Right? Oh, ang sakit tong damage siya dito. So, kita pa rin natin confidence ni Light kasi hindi din siya agad umaalis from time to time. So, RSG ngayon, clearing na minion wave if ever man na magkakaroon ng malaking objective dahil 8 minutes na rin ang ating laban. So, makikita natin ngayon in terms of gold lead para sa ating mga marksman. Medyo malaki ang kailangang habulin. Actually, hindi siya medyo for a gold laner kasi yung mga item na yan, isa pa rin nabubuong item dito ni Eman na pure parang talaga final item which is yung Haaskos. Isa pa sa mga pinakamurang item sa MLBB for marksman. Oh, 800 gold pa nga lang nararamdaman mo na yung gap sa gold lane. Yan pa kayang almost 2K na. At meron na nga ring Malefic Roar si Kyle TZ so expect nyo kahit tank ay kaya ng tunawin pero mukhang Torre muna ang kanyang uunahin. Ayan na yun eh. Makakatakas yan na lilipad lang. Ay! Habang tumatakas pa siya, sabi niya, sige, magme-matrix muna ako dito. Nats, napilitan sa Nibang with a Heart Guard. Aqua and Light to the rescue. Andyan na nga lang din yung Guiding Wind with the Circling Eagles. Asalubong kay Ogwen. Andyan si Flap, ready to rumble if ever man lalalim ang RSG. Pero magdi-disengage na lang muna sila. By the way, dalawang crucial na ultimate na nagamit dito for RSG, both yung Heart Guard and even yung Circling Eagle ni Light. Actually, make it 3 kasi even yung penalty zone nagamit din ni Nats. So expect that for this Lord, hindi magko-contest ang RSG dahil medyo crucial din. Not unless gusto na mag-take ng risk at kung aabot sila if ever. At hindi lang 50-50 yung risk na yun eh. Parang nasa 30-70. True. Mas maliit pa nga ata doon kaya hindi na ito kukunin pa ng RSG. Ogwen with the zone out. Flap TZ nasa likod na pala. Ang ganda nung sagasa niya if ever man. May isang mahuhuli and that's Irad. Pero okay nga lang dahil inaantay pa na dito si Super Marco and Kyle TZ.
na naghahanap kung meron bang lalalim. Pero for RSG, malakas yung kutob nila. Hindi tayo pwedeng basta-basta gumera dyan. Clean take para sa unang Lord ng larong ito kay AP Bren. Lamang ngayon ng 7,000 against RSG. Looking at the damage dealt, nakaka-20k na si Idol. Oo, sobrang taas dito ng damage dealt ni Kyle TZ. Again, yung 100% ng kills ng AP Bren is from Kyle TZ. At kahit sila nahihirapan din na mag-zone at mga players dito ng AP Bren kasi nasi-single kill siya from time to time. Or kaya siya i-single kill rather ni Kyle. And right now in this phase of the game, Athena, RSG's yung chances nila parang bumababa at bumababa na. How do you think can they slow down this game? Paano nila papabagalin to? Maximize Nats. Nandyan na naman syempre yung not on his watch. Nats Entertainment needs to be activated talaga. Pero in this kind of situation, hirap siya kasi nga naman medong nether realm dito si Few. And as well as si Irad kasi hindi siya masyado makapag-maximize nung kanyang mga clone. Pero si KLTZ talaga ang isa sa problema na kailangan din nilang mahuli. Kailangan talagang huliin si Kyle TZ dito, pero paano mo naman huhulihin? Yung mala octopus na galawan, lumalabas na lahat ng mga kable. 2 waves ang papasok, isa sa taas, isa sa baba, at si Black TZ ngayon ay tatangke ng damage. Ang ganda yung ginagawa dito ni Irad. Nag-clear lang sila ng wave, preventing AP Bren na makabasag or makapag-do ng further damage sa kanilang mga base turrets. But on the other hand pa rin, AP Bren ang lamang. Oh, very, very decent. By the way, depensa dito para sa RSG. Kasi yung difference in terms of levels, kaya na sana ng AP Bren yung makasira ng inhibitor turret. But because nag-juggle din sila kung sino mag-take dito ng minion wave at makapag-diretso, naging maganda para sa kanila. So, malinis siguro na 20 minutes or 18 minutes pwede natin expect na magiging masakit na rin dito si Eman for RSG at dun na talagang makakapitalize yung kanilang support utility with this Angela and even Matilda. Grabe, 8 minutes ng pagtitiis, Pogi. Parang hindi ka kakain ng recess ng 4 na araw. Grabe yun, Para sa Friday, may pambili ka ng masarap na pagkain. Yes. Matagal-tagal ang iipunin ng RSG. At ang dami na rin natangking damage dito ni Ogwen. Minute number 1 pa lang ay umiikot na siya at tinatangke ang lahat na pwedeng ibato ng RSG. Ang ganda na ngayon ng mga pwesto ng AP Bren habang lumalapit na tayo sa 10K gold lead. And this time around, di rin naman nila napipigilan dito si KLTZ. As you've mentioned, sobra or wala talaga silang direct na panghuli with this Fanny. And usually though, makikita natin ng Fanny, talagang dapat iniistorbo mo na iniistorbo. Pero sila yung continuously na nadidisturb dito ni Ogwen. Na sinabi ko pa nga lang from minute 1, hindi niya nagusto talaga na lumabas dito sa jungle si Irad eh. Kumaga nakatira na siya doon. Oo, dyan na lang siya. Jungle na ng RSG, parang nag-cosplay na bilang isang raider at libreng Lord nga ang makukuha ng AP Bren. Luminous Lord secured para sa kamay ng AP Bren at mukhang makaka-double purple buff pa. Sanay tayo makakita ng Fanny na gutom. Ito naman ang Busog na Fanny busog. na busog. Oo, busog na busog dito si KLTZ kaya naman 10.6k gold lead for AP Bren. So napakalinis ngayon ang kanilang pinapakitang performance and for RSG, sa mga nagpapahirap sa kanila, pasugod kasi talaga lahat ng players ng AP Bren. Oo. Di ba lumulundag din yung Irithel, yung Baksha, tumatalon din. Even yung Hilda na hindi mo malaman na tumatakbo talaga. Katulad niya na si KLTZ. Sarili niya na rin mismo, ginagawa niya na ring bait. Pero ang RSG, hindi sila basta-basta kumakagat. Oo, at mahirap kasing kumagat sa hindi mo kayang lunukin. Ogwen, Nuts going in with the penalty zone pero mukhang half HP lamang ang ating inhibitor turret sa may bandang ibaba. Kyle TZ, labas pasok sa loob ng base. That's 1 inhibitor turret down. Maganda yung nagiging setup dito nila Few together with Flap TZ habang yung Lord naman buhay pa rin doon sa may bandang taas. Ogwen with the rest of the gang just targeting members after member dito ng RSG. Pulaan man ang kanyang buhay, there's light pero makakaligtas pa rin siya running away. Pero ang AP Bren ngayon na abante, nandiyan na naman si Kyle TZ. Isang magandang value for Cam pero hindi yata sila makakakuha ng multiple heroes from the side of AP Bren. It's going to be a 1-for-1 pero sinimot na ng AP Bren ang mga inhibitor dito pero si Few matatanggal na sa equation. Nasa kamay na ni Emma ng bola ay hindi nasa paa pala.
Bruno is activated para sa RSG. Kyle Dizzy, buhay pa rin naman si Light. Grabe, Circling Eagle, mapapaano ka rin talaga. Akala ko sasama kung hanggang sa kay Cable. Kaya nga Yung funny. may nakita ako sa TikTok hindi ko confirm. Di ba mas masakit yun kapag malayo yung na-travel? Oo. So pwedeng na one shot pala dun si... Pa nagkataon. Diyos Pero mahirap din i-risk kasi malapit din ang mga players dito. So makikita natin, totoo yung sinabi dito ni Umi na nasa paan na talaga ni Eman ang Susep. So ito yung mga kailangan meron kang balot buff. Bawal Yan. manginig ang tuhod para dito kasi yung ganito klaseng itsura ng base, mahirap na siya depensahan pero nade-depensahan pa rin ng RSG considering na ganito kalaki Oo. ang lamang ng AP Bren. That is a brilliant way to put it, Chantel. Talagang impressive ang ginagawa ng RSG ngayon na pagdepensa against a 12K gold lead. And we have to reiterate, nasa paan na ni Eman ang bola. Kailangan niyang buhatin ng RSG with the double utility lineup. Siya ang aasahan in terms of damage at mukhang siya din ang hahanapin ng isa sa mga pinakabatikan na Fanny user na si Kyle Dizzy. Pag nahanap ka, akin ka. Sama lamang mainit na siya ngayon sa mata. Kailangan Oo. nilang talian ngayon yung mga paa ni Eman, ma-prevent siya na makasipa with the Wave of the World as well. And paari nating asahan na pwedeng siya yung jumpan sa likod dito ni Flap TZ. Especially na meron pa rin naman Tortoise Poissons na pwedeng gamitin dito. But definitely, RSG mukhang gusto na nilang ilaban din or i-deny kahit papano yung chance dito ng AP Bren na makakuha ng Lord. Oh, Lord, sinimulan na ni Super Marco na surprisingly nag-pick up pa rin ng anti-healing item. I guess against a WTD lineup ay napakaganda noon! Uy, nandiyan yung pag-a-attack ng Aladdin if you want two members. Makakaligtas dito si Light together with Nats. Pero si Caltisi atras na nga lang din. Pero si Nats yata hindi ganun kakunat sa sitwasyon na to. Irad going in na rin as well. Pero nandyan na nga lang din yung mga kable. Nandyan yung damage. Pero RSG makakaligtas pa rin naman. AB Bren on the other hand, habang busy sila doon na magtakbuhan at mag-regen, nakuha na pala nila yung Lord. Sobra din mang pressure dito yung AP Bren. Kasi parang pwede na gawin sana is, okay, nakuha na natin Lord, pwede na natin tayong kumalma. Pero dahil gusto nila dito na parang laging hindi nakakahinga yung RSG, dinire-diretso pa nila. So nakikita natin ngayon again na nag-pay off ngayon yung double sustain or double support for RSG. But for AP Bren, super aware din sila doon. Kaya parang paano lang, pabugso-bugso yung ginagawa nila. Pag may kumagat, that's it. Bawal magkamali para sa RSG Light! At dito na naman sila. Ogu and Light is taken down. 4 members left to defend for their base. Pero ito na nga yata yung pinakasugal ng buhay dito ng RSG. Pero lumalaba pa rin naman dito ang AP Brenthew with a double kill. Pero mukhang mas gusto na nila tapusin yung laban na to. But RSG, the Raiders wouldn't stand a chance as AP Bren secures the next match onto the upper bracket. And this winning moment is brought to you by your official sponsor, FWD Life Insurance. AP Bren ang nagwagi in this 5-game series. At kitang-kita na ito yung nakahinga na rin ang AP Bren dahil napakahirap ng serye niyo yun. At saka dito, sobrang kudos talaga sa naging draft, di ba? Sinabi natin na ubos yung mga heroes ni Irad. So yes, meron pa naman ang Guinevere, pero dahil doon sa Guinevere pick din, pwede mong sabihin na parang left with no choice ang RSG in terms of a draft. And even yung double support meta nakita natin, or double support hero nakita natin on that last moment, isang Netherrealm ni Few, kahit meron nakapatong, kahit meron dito Mathilda, kayang i-sustain, kayang mas maging matagal doon sa teamfight. At nakita talaga natin na yung effort ng RSG sa paglaro all the way to Game 5 at palakpakan pa rin natin ang ating Raiders for that show. Di pa naman tapos ang kanilang playoffs run. Pwede pa nilang gapangin mula sa lower bracket pero ang ating victors for this series, of course, AP Bren the Bees already celebrating sa victory na kanilang nakamit after 5 games. Nakangiti na rin. Kanina pa seryoso yung mga yan Pwede na daw. Nakakahinga na sila ng maluwang. Kami muli ang inyong naging caster sa Umig sa mga dito si Athena at Chantel. Punta na tayo kay Mara Aquino for the winner's victory. Congratulations to AP Bren! Job well done. Umabot kayo ng Game 5. What was the hardest moment in this series? Yung ano po siguro, Pinakamahirap sa all 5 games.
Yung You game reached to- Game 5. Nung game 2 po, nahirapan po kami sa lineup po namin kasi masyado po kaming na-earlyan ng RSG. Kaya parang kumambak na lang po kami nung game 2 tapos nanalo po kami. Alam mo, sa poll natin, we've been asking kung sino nga ba yung pinakamalakas na jungler. Ikaw number 2, si Irad yung number 3. So you're supposed to be stronger than Irad according to people. Pero, yung ating game number 5, heavily banned yung heroes ni Irad. Bakit siya yung focus nyo? Why is that? Ano sabihin? Oo, bakit si Irad? Bakit si Irad? Lakas po kasi ni Rad kaya bina namin mga hero niya. Talagang finocus niya si Irad. By the way, congratulations. Actually, kay Few or kay Flap, one step closer na kayo para ma-represent ang ating bansa sa Empire Road Championship. Ayun, sobrang saya na nakaangat kami ngayon kasi for the past 2 season top 4 kami, tapos sayang yung upper bracket namin ganun. Tapos ngayon nakaangat kami, tapos may chance kami na maging M5 representative na bukas. Alam mo, ayon nga kay Coach Brian, meron sa isang interview na ang pagsubok daw na pinagdaanan nyo, parang medyo nawala yung gigil, yung drive. Do you think this was solved already ngayong playoffs? Sa tingin ko rin konti-konti nababalik yung gigil lalo na nung nag-start na itong playoffs. Ikaw naman, Flap. Again, ikaw experience ka sa pagpunta sa World Championship. One step closer. Actually, top 3 na kayo. Nasa upper bracket finals. Pero, makakalaban nyo, Blacklist International. So, sa regular season, even, how do you think na mag-iiba to ngayon? Mas papakita pa po namin yung lakas namin bukas. Kasi isang panalo na lang, M5 na eh. Kasi gustong-gusto namin mag-M5 lahat eh. Ayun, nagagalingan namin bukas. Sino yung kinakatakutan nyo bukas kontra Blacklist? Wala po. Wala, kahit isang manlalaro. Wala. Wala, okay. Talagang very confident ngayon ang AP Bren at kita na ang kanyang gigil. Ngayon, tingnan natin kung sino nga ba ang ating match MVP. Let me hear it from you. Talagang sumisigaw, Pandora, Pandora. Sino ba? Let's take a look at the screen for the match MVP. Kyle! Kyle, ano pa ba ang pwede naming asahan mula sa'yo dahil simula bukas, sobrang importante na ang laban nyo. M5 is on the line. Abangan niyo kami bukas. Mas gagalingan pa po namin para kami po ulit mag-represent ng Pilipinas. Ayun. And now, it's time to give another round of applause to AP Bren. You may now take your bow. And take your walk of victory. AP Bren, umabot tayo. Wow. Umabot tayo ng Game 5. Matindi ang ating laban dahil M5 ang nakasalalay dito. Hihimayin natin ang ating laban kaya babalikan na natin ang ating analyst. Pasok. Thank you so much, Van. And of course, congratulations sa AP Bren for getting into the upper bracket finals with a wonderful game number 5. Saktong-sakto dahil pinag-usapan natin before game 5 happened that it will be a draft battle between the coaches of AP Bren and the RSG. To the point na pwede natin sabihin na kung sino yung mas maganda yung draft sila, yung potentially mas mananalo sa ating yung mga laban. And ang ginawa ng AP Bren in this case is to flex their heroes. We will talk about that later. For now, tingnan muna natin yung naging performance dito ni Few. I would say, hindi lang naman si Few yung MVP, yung galawan dito sa game na to. Very commendable nga lang yung kanyang itemization, prioritizing Elegant Gem into the Clock of Destiny. Kaya naman, ang sakit ng damage output nila. Ang pinaka notable dito mula sa AP Bren is yung pag-draft nila or pag-flex ng draft nila. Bigla silang gumawa ng XP lane na back siya into that Fanny knowing na walang
hard lockdown coming out from RSG to pin down itong Fanny. Naging free para sa Fanny yung game. Tapos meron pa silang Hilda in this game. Para sa akin, napakaganda nitong drafting pattern mula dun sa AP Bren. And we're not saying na hindi maganda yung draft ng RSG. It's just that yung AP Bren sinagot lane per lane, matchup per matchup yung nakita natin sa kanila. Maybe the only losing matchup here is Baksha versus the Terizla as we saw kanina. Pero dahil dun sa existence ng Hilda, biglang hindi naging problema para sa AP Bren yung mga side lanes nila. At ang kinailangan lang gawin dito, make sure the gold lane is going to have a good time. Itong Faramis, makakuha lang siya ng Clock of Destiny, they're all set. Pagkahanap nila ng mga items na yon, dire-diretso na nilang pinuruan itong RSG. Nagkaroon na time around 3 minutes na parang level 6 na itong si Kyle TZ on the Fanny habang level 4 pa lang itong Guinevere. In fact, yung Guinevere, parehas lang din yan sa ibang mga assassin junglers. Dependent pa rin yan doon sa may purple buff. The fact na itong Fanny ay lumilipad ng walang katakot-takot sa game na to, ito na agad yung win condition ng AP Bren na nakuha nila. There is a very strong combo nga lang dito sa RSG. Double sustained composition, sabay meron silang Bruno, and they have the Terizla. However, wala silang jungler to kind of finish off ito kanilang composition. Surely, there will be a world na gumagana tong Guinevere. Yun nga lang, ang kanyang katapat dito, Faramis, which, in a way, maganda yung sustain going up against this Guinevere. Guinevere wants to eliminate people as soon as possible. Meron silang Bruno for the damage, for that, to complement that. Meron pa silang sustain ng Angela. Yun nga lang, hindi nila naabot yung power spike nila dahil early game pa lang. Pinuruan na sila ng AP Bren. Kaya nga naman, ang pinaka-MVP talaga para sa laban na to is the draft. Yung Hilda na nakita natin mula dito sa AP Bren naging problema para dun sa Guinevere eventually. And obviously, nakita natin na yung pag-flex dun sa may Fanny na uncontested sa laban na to, very important yan sa pagkakapanalo ng AP Bren. This was a wonderful series. Nakita natin na draft pa lang, alam mo na kung sino yung mas nakakalamang. Only one game went in favor na sa isang team na nalugi, kumbaga dahil dun sa kanilang comeback potential. But overall, nag-decide ng ating laban sa ngayon is yung early game. That's why AP Bren in this particular game number 5, kahit 17 minutes 55 seconds ang inabot, alam mo na one-sided sa kanila. They're just waiting for their proper timing. Big props to RSG for prolonging this game. But nakita natin na early pa lang, alam mo na kung ano ang naging resulta. The Fanny na uncontested, pinuruhan yung jungler ng kabilang team, nakapag-invade ng dire-diretso going up against the members of RSG. That's the reason why they were able to win. At babalik pa rin tayo dun sa matchup na kapag